Nagsimula ang kwento sa isang kilabot na biker gang na masayang nagdiriwang sa loob ng isang bar. Sa araw na iyon, napag-alamang nakakuha sila ng malaking halaga ng pera mula sa kanilang mga nabiktima, kaya agad nila itong winaldas sa walang humpay na pag-inom ng alak. Samantala, sa labas ng nasabing lugar, dumating ang isang sasakyan na lula ng dalawang magkaibigang sina Cole at Taylor. May mabigat silang layunin, isang paghihiganting matagal nang inihanda para sa pamilya ni Cole na naging biktima ng malupit na grupo. Bagamat alam nilang napakapanganib na kalabanin ang nasabing gang, buo na ang kanilang loob na ituloy ang kanilang balak. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanilang hinihintay, ang leader ng gang na si Rodrigo, ang utak sa likod ng lahat ng masasamang gawain ng grupo. Walang sinayang na sandali sina Cole at Taylor, agad nilang pinaulanan ng bala si Rodrigo, dahilan upang mabilis itong bumagsak, ngunit matapos ang kanilang pag-atake, mabilis na nakaresback ang mga tauhan ni Rodrigo, walang humpay nilang pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Cole at Taylor. Bagamat nagawa nilang makatakas at tuluyang makaalis sa pinangyarihan ng tensyon, makikitang minalas pa rin ang dalawa, pareho silang tinamaan ng bala, at ang tama kay Taylor ang agad na tumapos sa kanyang buhay. Dahil sa pagkamatay ng leader ng biker gang, galit na naghanda ng mga armas ang buong grupo. Handa silang hanapin at tugisin si Cole upang ipaghiganti ang ginawa nila sa kanilang pinuno. Para makapagtago, pumasok si Cole sa isang pribadong ginagawang establishmento sa loob sa parking area upang magtago habang iniinda ang tama ng bala sa kanyang tagiliran. Dito naman ipapakita ang kasabay na mga eksena sa kabilang bayan, kung saan ang isang medic rescuer na nagngangalang Jake ay rumesponde sa isang babaeng na aksidente sa sasakyan. Bumangga ang kotse nito sa isang construction site, dahilan upang maipit ang babae at hindi makalabas. Bagamat napakapanganib ng sitwasyon at anumang sandali ay maaaring bumagsak ang isang tipak ng konkreto mula sa ginagawang gusali, buong tapang na sinubukan ni Jake na iligtas ang babae. Sa kabutihang palad, bago tuluyang mabagsakan ang sasakyan, naging mabilis si Jake at matagumpay niyang nailabas ang babae mula sa pagkakaipit. Kasama ang kanyang katrabahong si Zoe, agad nilang inihatid ang babae sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos nito, umuwi na rin sila patungo sa kanilang istasyon, ngunit hindi nila inaasahan na maya-maya lamang ay may isang biglaang tawag na muling magpapabago sa kanilang gabi. Bilang bahagi ng kanilang trabaho, hindi na nagdalawang isip sila Jake, agad nilang tinungo ang lokasyon ng tumatawag, kahit pa nagtataka sila kung bakit nagmumula ang tawag sa isang hindi pa nagbubukas na theme park. Sa kabila ng kanilang pagdududa, nagpasya pa rin silang pumasok, dahil hindi kasya ang ambulansya sa loob ng parking area, napilitan silang maglakad habang dala ang kanilang mga gamit upang hanapin ang sugatang humihingi ng tulong. Madilim ang bungad ng buong lugar at tila ba walang kahit sinong tao roon. Habang naglalakad sila patungo sa ika-6 na bahagi ng parking area, bigla silang nagulat sa kanilang nakita, isang sasakyang tadtad ng tama ng bala, at sa loob nito ay isang lalaking wala ng buhay. Sa isang sulok ng parking area, nakita nila si Cole, ang mismong tumawag ng tulong. Mabilis siyang binigyan ni Jake at Zoe ng paunang lunas upang maagapan ang tama ng bala sa kanyang tagiliran, ngunit bago pa man makuha ni Jake ang stretcher at malaman ang buong istorya ng nangyari kay Cole at sa kanyang kaibigan, isang bagong panganib ang dumating. Biglang nagdatingan ang tatlong kasapi ng biker gang na tumutugis kay Cole. Napansin nila ang ambulansya na nakaparada sa entrance ng parking area, at agad nilang napagtanto na nasa loob nga ng gusali ang kanilang hinahanap. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Jake na sila ang mga salarin sa nangyari kina Cole at Taylor, na nooy wala ng buhay. Nang marinig niyang balak ng grupo na patayin si Cole sa oras na matagpuan nila ito, agad na bumalik si Jake upang masabihan si Zoe tungkol sa nagbabadyang panganib. Pagbalik niya, wala nang sinayang na sandali ang dalawa. Mabilis nilang binuhat si Cole at ginamit ang sasakyan nito upang makatakas mula sa parking area. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, inabutan sila ng dalawa sa mga humahabol na gangster, si Cyrus at si Alonzo, ang mismong pamangkin ng pinaslang na leader ng biker gang. Agad silang pinaulanan ng bala habang papatakas, nagawa nilang makalayo gamit ang sasakyan, ngunit bagamat nakalayo sila, mahigpit pa rin silang hinabol ng mga gangster sakay ng kanilang mga motorsiklo. Lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon nang tuluyang masira ang makina ng sasakyan dahil sa sunod-sunod na tama ng bala. Walang ibang pagpipilian si Jake kundi gumanti ng putok gamit ang baril ni Cole upang makakuha ng maikling segundo para makapasok sila sa loob ng gusali.
Nang maubos ang bala ng kanyang baril, mabilis siyang sumunod kina Zoe at Cole, ngunit hindi pa nila alam na doon pa lamang magsisimula ang tunay nilang kalbaryo, nang maisipan ng mga gangster na sirain ang linya ng kuryente sa floor kung saan sila nagtungo. Dahil sa pagkawala ng kuryente sa kanilang kinalalagyang palapag, wala nang ibang mapagpipilian sina Jake kundi bumalik sa parking area, kung saan nananatiling bukas ang magkakahiwalay na mga ilaw. Mabilis na umalis si Jake upang balikan ang sasakyan, dahil naiwan doon ang first aid kit na lubhang kailangan ni Cole, lumalala na kasi ang tama ng bala sa kanyang katawan, at anumang sandali ay maaaring lumubha pa ang kanyang kalagayan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jake, inaabangan na pala siya ng isa sa mga miyembro ng gang na si Naomi. Bigla siyang tinutukan ni Naomi ng baril at sinabi na malaking pagkakamali na tinutulungan nila ang taong may matinding atraso sa kanilang grupo. Sa sandaling papaputukan na siya, mabilis na pumalag si Jake. Dito nagsimula ang isang matinding mano-manong bakbakan, habang naglalaban sina Jake at Naomi. Sina Zoe at Cole naman ay unti-unti nang natutunton ng dalawa pang gangster. Sa una, nahirapan si Jake, sunod-sunod siyang tumanggap ng suntok at sipa, hanggang sa makita na nilalampaso na siya nito. Sa gitna ng kanyang pagkakagipit at pag-aalala para kina Zoe, hindi na nagpigil pa si Jake. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang isang dating Marine, na sanay sa mas mabibigat pang bakbakan. Sa huli, nagawa niyang mapabagsak si Naomi at tuluyang mailigpit ito. Agad niyang kinuha ang first aid kit at tumakbo pabalik kina Zoe at Cole, ngunit bago pa man makabalik, isang mas nakakabahalang senaryo na pala ang nangyayari, natunton na ni Cyrus ang kanilang pinagtataguan. Dahil dito, wala nang nagawa si Zoe kundi tumakbo upang ilayo ang atensyon ni Cyrus at iligtas si Cole mula sa pagkakatunton. Bago pa man makabalik si Jake, hindi na nagawang makalayo ni Zoe at tuluyan na siyang inabutan. Pagdating ni Jake, doon niya nalaman ang nangyari, natangay na ng grupo si Zoe. Si Zoe ang naging sentro ng galit ni Alonzo, gigil na gigil ito at gusto nang iligpit ang babae. Ngunit tila naisip nitong mas magagamit nila si Zoe bilang pain upang makuha ang kanilang tunay na tinutugis na si Cole. Mula sa itaas na palapag, malinaw na narinig ni Jake ang mga pagbabanta ng grupo. Sinisigaw nilang tatapusin nila si Zoe kapag nagmatigas pa ito at patuloy na tumulong sa pagtatago kay Cole. Alam ni Jake na walang takot ang gang na pumatay, ngunit ayaw rin niyang basta na lamang isuko si Cole na sugatang lalaking humingi lang sa kanila ng tulong. Sa mismong sandaling kakalabitin na ang baril, sumigaw si Jake mula sa kanilang kinaroroonan. Pumapayag na siya sa kasunduan, ibibigay niya si Cole kapalit ng kaligtasan ni Zoe. Agad niyang sinabi kay Alonzo na magkita sila sa ika-6 na bahagi ng parking area upang doon isagawa ang palitan. Ngunit may lihim ng plano si Jake, makikitang hindi niya isinama si Cole sa kanyang pagpunta roon. Sa halip, nagmadali siyang balikan ang malamig ng katawan ni Taylor at isinuot dito ang mga damit ni Cole upang linlangin ang mga gangster. Matapos nito, dumampot si Jake ng isang bakal at walang habas na pinaghahampas ang mga nakabukas na ilaw sa paligid, isa-isang pinagbabasag ang lahat ng nagbibigay liwanag sa eksaktong lokasyon, hanggang sa tuluyan ng nandilim ang buong paligid. Dumating sina Alonzo, isang ilaw na lamang ang natitirang nakabukas kung saan sa ilalim ng ilaw na iyon ay nakahandusay ang isang katawan na gustong palabasin ni Jake na ito ay si Cole, at wala ng buhay. Ito ang planong naisip ni Jake upang mabawi si Zoe nang hindi kinakailangang isuko ang tunay na si Cole sa mga gangster. Habang nakatago sa dilim, biglang pinaulanan ni Jake ng sunod-sunod na putok ang grupo, kasabay nito ay sumigaw siya na naibigay na niya ang kanilang gusto, ang taong kumitil sa buhay ng kanilang leader. Dahil dito, sinabi niyang dapat na nilang pakawalan si Zoe, na wala namang kinalaman sa mga nangyayari. Matapos kuhanan ng litrato ang katawan at maniwala na patay na ang kanilang tinutugis, umalis sina Alonzo sakay ng kanilang mga motorsiklo. Kalaunan, lumabas si Jake mula sa kanyang pinagtataguan upang salubungin sana si Zoe. Ngunit sa hindi nila inaasahan, hindi gumana ang kanyang plano. Sa isang iglap, pinaputukan si Zoe, at bago pa man siya makapag-react, mabilis na tumama ang bala at tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Doon napagtanto ni Jake na alam ni Alonzo na nililinlang lamang niya sila. Wala nang nagawa si Jake at ngayon, siya naman ang susunod na target ng galit na biker gang. Sinabi ni na Alonzo na huwag na siyang mag-aksaya pa ng oras sa pagtakbo, dahil siya na ang isusunod nila. Mula sa malayo, maririnig na paparating na rin ang iba pang miyembro ng biker gang.
Nang magkahiwalay siyang hinabol ng dalawa, si Cyrus ang unang nakatagpo kay Jake, wala itong sinayang na sandali at agad siyang inatake. Sunod-sunod na suntok at sipa ang tinanggap ni Jake, at bawat isa ay ramdam niyang matindi ang sakit. Halatang lubhang naapektuhan siya sa sinapit ni Zoe, na hindi lamang niya katrabaho kundi naging malapit na rin niyang kaibigan, dahil dito, hirap siyang mag-focus sa laban. Nang gumagapang na si Jake palayo upang makatakas, nakita ito ni Cyrus bilang pagkakataon upang lalo siyang paglaruan, kumuha ng palakol habang ang iba pang miyembro ng gang sa labas ay naghahanda na rin ng kanilang matataas na kalibre ng armas. Hindi pa siya agad pinatay ni Cyrus dahil hinihintay pa nito ang pagdating ng iba pang kasamahan. Ngunit hindi niya alam na ito na pala ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa isang iglap, nakaresbak ang halos nag-aagaw buhay ng si Cole, sinamantala ni Jake ang pagkakataon at agad niyang tinapos si Cyrus mula sa likuran. Ngunit alam nila hindi pa sila ligtas dahil napakaraming miyembro ng gang ang paparating, kaya mabilis na naghanap sina Jake at Cole ng daan upang makatakas. Puwersahan nilang binuksan ang isang elevator na hindi pa operational. Sa loob nito, inihiga niya si Cole na patuloy nang nanghihina dahil sa tama ng bala. Habang pilit na pinapaandar ni Jake ng mano-mano ang elevator sa pamamagitan ng pagsira sa control system sa itaas ng elevator, biglang dumating si Alonzo at ang kanyang ilang kasamang kagrupo. Mabilis na sinunggaban ng isa sa mga gangster si Jake mula sa itaas, habang ang iba naman ay pilit na binubuksan ang pintuan ng elevator. Buong lakas siyang nakipagbuno sa kanyang kalaban at paulit-ulit na pinigilan ang mga pagpapaputok na maaaring tumama kay Cole sa loob ng elevator. Sa kabutihang palad, minalas ang kalaban at tinamaan ito ng sarili nitong baril, na nagbigay daan kay Jake upang tuluyan nang tapusin ang kanilang sagupaan. Matapos nito, pinaputokan ni Jake ang control box, dahilan upang tuluyang gumalaw ang elevator patungo sa ground level ng hindi pa nagbubukas na theme park. Ngunit agad na natunugan ni Alonzo na muling nakatakas sina Jake at Cole. Dahil dito, mabilis silang nagtakbuhan patungo sa entrance ng nasabing lugar upang ipagpatuloy ang kanilang walang humpay na pagtugis. Naunang lumabas sina Jake at Cole sa ground level ng theme park, ngunit hindi nagtagal ay nakasunod na rin agad sina Alonzo at ang kanyang mga tauhan matapos nilang sirain ang nakalak na pintuan. Sa pagkakataong ito, si Jake na ang unang sumugod kung saan mabilis niyang napaluhod ang isang gangster at mahigpit na kinapitan ang leeg nito. Nagawa pang makabawi ng kalaban, ngunit hindi ito binigyan ni Jake ng pagkakataong makabuelo, sunod-sunod niyang inatake ang lalaki hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Mabilis na kinuha ni Jake ang baril na nakasakbit sa napatay na gangster at ginamit ito laban sa iba pang mga kalaban na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Isa-isang bumagsak ang maraming miyembro ng gang ngunit habang abala si Jake sa pakikipaglaban, hindi niya namalayang natunton na pala ni Alonzo si Cole. Nagpatuloy ang umaatikabong bakbakan at walang humpay na palitan ng putok sa buong lugar. Habang lumilipas ang mga sandali, unti-unti nang nauubos ang bala ni Jake, kasabay nito, lalo rin siyang nasusuko ng mga gangster sa pangunguna ni Cash, ang bagong leader ng grupo na siyang nag-uutos sa kanilang walang tigil na pagtugis. Hindi nagtagal, napalibutan na si Jake at halos wala na siyang matakbuhan. Maging si Cole ay hindi na rin malaman kung saan siya magtatago. Sa kasagsagan ng labanan, dumating ang puntong tuluyan nang naubusan ng bala si Jake. Sakto ring tinamaan siya ng isa sa mga tauhan ng gang, dahilan upang bumagsak siya sa isang sulok ng theme park, dahil dito, inakala ng grupo na matagumpay na nilang nailigpit si Jake. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi na rin makapagtago si Cole at tuluyan siyang matagpuan ni Alonzo. Mabilis siyang inatake ng gangster, at sa wakas ay napasa kamay nila ang lalaking matagal na nilang tinutugis. Nais na sana siyang agad na patayin ng grupo, ngunit sa kabutihang palad, nakaisip si Cole ng isang matalinong plano. Nilinlang niya si Alonzo sa pagsasabing si Cash mismo ang tunay na nagpaligpit sa kanilang leader upang makuha nito ang pamumuno sa biker gang. Dahil tiyuhin ni Alonzo ang pinaslang na leader, agad nitong hinarap si Cash upang kumprantahin, nauwi sa matinding tensyon ang kanilang pag-uusap at mabilis na tinapos ni Alonzo si Cash, nang hindi man lamang nito nagawang maipaliwanag ang kanyang panig. Gumana ang planong pag-awayin sila, ngunit nang si Cole na ang isusunod nilang patayin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang isang ambulansya sa lugar, at doon lamang napagtanto ng mga gangster na nagkamali sila ng akala, hindi pa pala nila tuluyang nailigpit si Jake.
Hindi tumigil ang mga gangster at muli nilang pinaulanan ng bala ang sasakyan hanggang sa tuluyan itong mapahinto. Ngunit sa hindi nila inaasahan, muling lumitaw si Jake. Sa isang iglap, siya naman ang nagpasiklab at pinaulanan sila, nagulantang ang mga gangster at nagunahan sa pagtatago upang makaiwas sa walang tigil na pagpapaputok. Sinamantala ni Jake ang pagkakataon upang mailigtas si Cole, sumigaw siya rito at inutusang tumakbo palapit sa kanya habang patuloy niyang pinipigilan si Alonzo na makalapit. Nang makapasok na si Cole, mabilis na pinaandar ni Jake ang sasakyan upang makatakas. Ngunit hindi pa rin sila ligtas, nang maubos ang bala ni Jake, isang gangster ang nakahabol at agad na pinuntirya si Cole upang patayin ito. Mabilis na pumalag si Cole at hindi hinayaang magtagumpay ang gangster sa kanyang balak. Nadampot niya ang isang aparatong nakakalat sa loob ng sasakyan at ginamit ito upang maitali sa leeg ng pumasok na gangster. Dahil sa malakas na pag-ikot ng sasakyan, mabilis na napatay ang gangster. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, tuluyan nang tumirik ang kanilang sasakyan dahil sa dami ng tama ng bala na tinamo nito. Dahil dito, napilitan sina Jake at Cole na pumasok sa isang kalapit na abandonadong gusali. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, nakasunod na rin si Alonzo. Alam niyang nasa loob lamang ng gusali ang dalawa kaya agad na nagkabarilan sina Jake at Alonzo. Sa pagtagal ay pareho silang naubusan ng bala, samantala, si Cole ay patuloy na nag-aagaw buhay at nangangailangan na ng agarang medikal na atensyon. Nang magkaharap na sila, agad na dinamba ni Alonzo si Jake. Nagawa pang buhatin ni Alonzo si Jake at ibinangga ito sa mga kahoy na pader sa paligid. Walang magawa si Cole, kahit gustuhin man niyang tumulong, alam niyang wala siyang sapat na lakas dahil sa kanyang matinding sugat. Kaya pinilit na lamang niyang huwag muling mahuli ni Alonzo. Matapos magpakawala ng isang napakalakas na sipa kay Jake, si Cole naman ang pinuntirya ni Alonzo. Umabot sila sa mas mataas na palapag ng gusali, kung saan tuluyan nang nawalan ng pagkakataong makalaban si Cole at napas sa kamay ng gangster. Ngunit biglang natigil ang plano ni Alonzo, napagtanto niyang nabigo siyang patayin si Jake, at ngayon, si Jake pa ang nakakuha ng paborableng sitwasyon na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong tuluyang talunin si Alonzo. Sunod-sunod na suntok ang kumonekta kay Alonzo, at sa bawat atake ay makikita ang matinding galit, buong lakas niyang inihagi si Alonzo pabagsak mula sa mataas na palapag. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, nagawa rin ni Jake at Cole na makatawag ng tulong. Special shoutout kay Gomer Shenda Dreyer from Switzerland, kay Dulce Ann Blog, sa Daddy Vas family sa Agusan from Ray Dibus from Samal Island, Davao, kay Joan Liwag ng Cainta, kay Susan Gozem, kay Words TV, kay Gerald Ratunil from Mindanao, kay Joe from Taguig City, at kay Bogard Kaingin.